These videos posted to Facebook seem to show Chris Watts as a devoted father. But investigators say Watts' wife and children became his victims. According to court documents, what's believed to be the girls' bodies were found submerged in an oil tank. Kumusta kayo? Ako nga pala si Ling at malugod ko kayong tinatanggap sa Unwanted Tales. Ang channel na ito ay binubuo ko hindi lang para magkwento kundi para bigyang boses ang mga lihim na krimen at misteryong tila nakalimutan na ng panahon. Sa bawat kwento hangad ko na hindi lang tayo makaramdam ng kilabot kundi makakuha rin ng aral at pag-unawa sa realidad ng mundo. Mula sa kaibuturan ng aking puso'y maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras sa akin. Kung nais niyong sumama sa ating paglalakbay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking bagay ito para patuloy nating maibahagi ang mga kwentong ito. Salamat sa inyong suporta. Alas 2 ng madaling araw nang ihatid ni Nicole Atkinson si Shannon sa tapat ng kanilang bahay sa Frederick, Colorado, matapos ang kanilang matagumpay na business trip sa Arizona. Pinanood pa ni Nicole ang pagpasok ni Shannon sa pintuan. Pagsapit naman ng umaga, sinubukan ni Nicole na i-text ang kaibigan, pero wala itong sagot. Tinawagan niya ito ng paulit-ulit, ngunit ang tanging ring lang ng telepono ang bumabalik sa kanya. Isang katahimikang naghatid ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang kinuha ang kanyang susi at humururot ng pag-drive papunta sa bahay ni Shannon. Pagdating niya, lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Nandoon sa loob ng garahe ang kotse ni Shannon at ang paboritong sapatos na laging suot ng kaibigan ay nasa may pinto lang. Sa tindi ng kaba at sa pakiramdam na may masamang nangyari, agad siyang tumawag ng 911. County Communications, this is Stacy. Hi, Cece. My name's Nicole, and I'm calling because I'm concerned about a friend of mine. I dropped her off at her house at 2 in the morning last night because we were out of town together, and we were on the way back from the airport, and she's pregnant. And I haven't been able to get a hold of her this morning. She won't answer the door. She won't answer phone calls. She won't answer text messages. What's your name? Shanann Watts. Alrighty, we do have a call in, Nicole. We'll have an officer come out that way as soon as we can. Nagsimula ang lahat noong 2010 sa North Carolina. Si Shannon ay kagagaling lang sa isang masakit na diborsyo at kasalukuyang nakipaglaban sa sakit na lupus. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, hindi niya inaasahan na makilala niya si Chris Watts sa pamamagitan ng Facebook. Nakatanggap siya ng isang friend request at dahil alam naman ni Shannon na hindi niya ito ma-meet, inaccept niya ang friend request pero nagtuloy-tuloy ang mga pangyayari. At pagkalipas ng 8 years, nagkaroon sila ng 2 anak at kasalukuyang naninirahan sa Colorado. At sinabi pa ni Shannon na ito ang pinakamagandang nangyari sa buhay niya. Sa simula, nag-alangan si Shannon na makipag-date dahil sa kanyang pinagdadaanan pero hindi sumuko si Chris. Inilarawan ni Shannon si Chris bilang isang taong nagmahal sa kanya sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay. Habang siya ay may sakit at ipinapakita nito ang pagmamahal na hindi niya naranasan dati. Ikinasal sila noong November 3, 2012. Para kay Shannon, si Chris ang kanyang hero at ang taong nagligtas sa kanya mula sa kalungkutan. Matapos ang kasal, lumipat sila sa Frederick, Colorado upang magsimula ng bagong buhay. Doon sila bumuo ng pamilya at nagkaroon ng 2 anak na sina Bella, isang 4 years old at si Celeste na isang 3 years old. Habang buntis ng kanilang pangatlong anak, napapangalanan nilang si Nico. Si Shannon ay talagang palakaibigan. Siya ay may nakakahalina at magandang ngiti, may sense of humor at outgoing personality. Si Shannon ay isang marketing position na nagtatrabaho sa kanilang bahay. Iyon ay nagbigay daan sa kanya ng pagkakataon na
nanatili sa bahay kasama ang kanyang mga anak na siyang pinakamalaki niyang passion sa buhay. Samantalang ang asawang si Chris ay nagtatrabaho sa isang oil company bilang isang mechanic. Si Chris ay tahimik pero talagang matulugin siya sa pag-aayos ng mga kotse at iba pang mga katulad nito. Monday, August 13, 2018. Lumipas ang oras at hindi sumasagot si Shannon, isang katahimikang hindi niya nakasanayan dahil sa kaba, nagmamadaling nag-drive si Nicole sa bahay nito. Pagdating doon, tumambad ang kotse at sapatos ni Shannon, pero ang bahay ay nakakandado at walang tao. Dahil sa hindi maipaliwanag na takot na may masamang nangyari, agad na tumawag ng 911 si Nicole. Yes. Okay. What's going on? So my friend, we were out of town for a business trip this weekend, All right. and I dropped her off at 2 o'clock this morning. She's 15 weeks pregnant. She wasn't feeling well, and she had a doctor's appointment this morning. Bago pa tumawag sa 911, tinawagan muna ni Nicole si Chris upang i-check kung nasaan si Shannon at kung ayos lang ba ang lahat. Sumagot naman si Chris at sinabi nga may planong playdate si Shannon kung kaya't dapat ay nasa loob lamang ng bahay ito. Dahil sa matinding pag-aalala ni Nicole, sinabi niya kay Chris na tatawag na siya ng pulis. At sa mga sandaling iyon, nag-iba ang tono ng boses ni Chris. Sinabi niyang saglit lang muna at sinabing papunta na siya sa bahay. Dumating ang mga pulisya na rumesponde para sa isang welfare check. Si Officer Conrad ang namuno para sa pagsasagawa ng welfare check. Lahat ng pag-iimbestiga sa nawawalang tao, karaniwang i-check ng mga otoridad ang pag-iimbestiga simula sa loob ng bahay at palabas. Pati na rin ang mga taong pinakamalapit sa nawawala at ang huling taong nakakita sa nawawalang biktima. Si Chris Watts, sa sarili niyang mga salita, ang huling taong nakakita kay Shannon Watts. Pagdating ng mga pulis, agad silang pumasok sa loob ng tahanan. Sa kanilang pag-inspeksyon, nakita nila ang mga mahalagang gamit ni Shannon na naiwan. Ang kanyang kotse sa garahe, ang kanyang paboritong sapatos na hindi nakaligtaang isuot, at ang mga car seat ng mga bata. Ang mga ito ay malinaw na senyales na hindi kusang umalis ang mag-ina, maliban na lamang kung may ibang taong nagligpit o kumuha sa kanila. Pinagpatuloy ng mga otoridad ang pag-inspeksyon sa loob ng tahanan. Dito natagpuan nila ang pitahan ni Shannon at ang kanyang mga gamot. Isa sa mga mahalagang bagay na nakita nila ay ang EpiPen na ginagamit ni Shannon para sa kanyang severe allergic reaction. Isang bagay na alam ni Nicole na hindi kailanman iniiwan ni Shannon. Nakita rin nila ang kanyang cellphone na nakapatong lang sa countertop. Para kay Nicole, isang malaking red flag ito dahil alam niyang sobrang attached si Shannon sa kanyang telepono. Lalo na't ito ang kanyang lifeline sa pagtatrabaho bilang isang marketer at pagiging active nito sa social media. Ang pagkakatagpo sa mga mahalagang gamit na ito, pitaka, EpiPen at cellphone na naiwan lamang sa countertop ay nagbigay ng matinding hinala na may hindi magandang nangyari sa loob ng bahay. Ilang minuto pa, dumating din ang asawang si Chris Watts at sumama sa pag-inspeksyon sa loob ng buong bahay. Sa kanilang pagtungo sa bawat kwarto, isang nakakatakot na detalye ang kanilang napansin. Ang kama ni na Chris at Shannon ay walang top sheet at ang mga kumot ng mga bata sa kanilang sariling kama ay wala rin dito. Ang mga ito ay nagdagdag pa sa mabigat na hinala na may nangyaring hindi normal sa loob ng tahanan. Sa loob ng bahay, isang mahalagang detalye ang napansin ng mga otoridad. Walang senyales na pag-aayos ng mga gamit para sa pag-aalis. Walang mga damit na nawala sa mga aparador na nagpapahiwatig na sana ay nag-pack ng gamit ang mag-ina. Ang pagkawala ng mga kupot sa kama kasabay ang pagkaiwan ng mga mahalagang personal na gamit ni Shannon, cellphone, wallet at EpiPen ay nagbibigay ng malaking hinala na hindi ito kusang umalis ang mga bata kasama si Shannon. Pagkatapos ng pag-inspeksyon sa mga kwarto, nagsimula na ang mga detective sa paunti-unting pag-interview kay Chris sa loob ng bahay mismo. Dito nagsimulang magbago ang hangin ng investigasyon. Habang naghahalughog sa loob ng bahay, sinimula ng mga detective takapanayamin si Chris ng mga casual na tanong. Sinubukan nilang alamin kung may alam ba siyang anumang planong pag-alis ng mag-ina o kung may mga kasalukuyang marital issues na kinakaharap ang mag-asawa.
Sa mga sandaling ito, maingat na binabantayan ng mga otoridad ang bawat kilaw at pagbabago sa reaksyon ni Chris. Naghahanap ng anumang senyales ng kabalisaan o pagtatago ng totoo sa likod ng kanyang mga sagot. Sa pagtindi ng investigasyon, opisyal na naglabas ng alerto ang mga otoridad sa Colorado upang maghanap ng impormasyon ukol sa pagkawala ng mag-ina. Bilang bahagi ng proseso, sinimulan ng mga detective ang pag-interview sa mga kapitbahay. Inisa-isa nilang kipinayam ang mga nakatira sa paligid ng tahanan ni Shannon upang makita kung may nakakita ba ng anumang kahinahinalang aktibidad. Hiningi rin nila ang lahat ng mga CCTV footage mula sa mga doorbell cameras at security systems sa buong subdivision, pati na ang mga malalaking business owners sa main road. Ito ay para matukoy kung may mga sasakyang pumapasok o umalis sa lugar at kung may dumukot ba sa mag-ina o kung may ibang mangyayaring hindi nagtugma sa mga sinabi ni Chris. Sa halip na magpakita ng pag-alala o kaba na inaasahan mula sa asawang nawala ng pamilya, si Chris ay nanatiling sobrang kalmado at very compliant sa mga utos ng mga pulis. Ang kanyang kawalan ng emosyon ay naging isang malaking red flag para sa mga otoridad. Kung ikaw ay nasa sitwasyon na iyon, ang kawalan ng reaksyon ni Chris ay talagang nakakapagtataka at nakakabahala. Sa halip na magmukhang nababalisa sa paghahanap ng kanyang asawa at mga anak, ang kanyang pagiging cooperative ay tila isang paraan ng pagtatago o pagkukunwari. Ang ganitong uri ng ugali, ang pagiging hindi natural na kalmado sa gitna ng isang krisis, ay nagbigay ng matibay na dahilan sa mga detective upang mas lalong pagdududahan siya at ituon ang investigasyon sa kanyang mga ikinikilos. Habang si Chris ay kalmado, si Nicole naman ay halos hindi makatayo sa kaba at pag-aalala. Isang reaksyon na natural at inaasahan sa isang tunay na kaibigang puno ng pagmamamalasakit at pagmamahal. Sa mga investigasyon, ang ganitong uri ng mga pag-uugali ni Nicole ay hindi lamang nagpapakita ng pagmamahal sa kaibigan, kundi nagsisilbi ring patunay na may mali talaga sa sitwasyon. Kanyang matinding takot ang nagsilbing tulay upang hindi tumigil ang mga otoridad sa paghahanap ng katotohanan. Habang tumatagal, ang dating kalmado at compliant na si Chris ay unti-unting nakitaan ng pagbabago. Sa loob ng interrogation room, dinala siya ng mga investigador sa isang punto kung saan kailangan na niyang harapin ang mga tanong na hindi na niya kayang sagutin ng simpleng palusot. Ginamit ng mga otoridad ang mga nakaalap na CCTV footage at ang mga testimonya ng mga kapitbahay. Nang ipakita ka sa kanya na wala ni isang taong pumasok o lumabas sa bahay na dumukot kunwari sa mag-ina, unti-unting nawasak ang kanyang maskara at kwento tungkol sa playdate. Hindi lamang pisikal na ebidensya ang ginamit, ginamitan din siya ng matinding psikolohikal na pressure. Pinilit siyang ipakita ang emosyon na inaasahan sa isang asawa at amang nawala ng anak. Ngunit ang kanyang patuloy na pag-iwas ay lalo lamang nagpatibay sa hinala ng mga detective. Sa loob ng interrogation room, hindi na nakayanan ni Chris ang mga matatalas na tanong ng mga detective at ang mga taliwas sa kanyang mga alibay. Dito nagsimulang mabunyag ang katotohanan. Kahit ilang beses na siyang nag-deny, ay napaamin rin siya sa huli. Ilang beses nag-deny si Chris na never siyang nagkaroon ng affair. Pero sa ilalim na matinding pressure, umamin din si Chris na may kinaharap na marital issues ang kanilang pagsasama. Hindi niya naitago ang kanyang pag-amin sa isang affair sa isang katrabaho, isang bagay na lalong nagpadilim sa kanyang mga motibo. Si Chris Watts ay nagkaroon ng affair sa kanyang katrabaho na si Nicole Kissinger noong 2018. Gusto ko lang linawin na si Nicole Atkins ay ang best friend ni Shannon, samantalang si Nicole Kissinger ang babaeng ka-affair ni Chris. Nagkilala sila sa Anadarko Petroleum, ang kumpanyang pinagtrabahuan nilang pareho noong June 2018. Ayon kay Kissinger, sinabi ni Watts sa kanya na siya ay nasa proseso na at huling bahagi ng paghihiwalay o diborsyo sa kanyang asawang si Shannon. Pinaniniwalaan ito ni Kissinger at nagsimulang magkita ng mas madalas ng July 2018.
Nang malaman ni Kissinger na si Watts ay hindi pala hiwalay at ang kanyang pamilya ay nawawala dahil ito ay laman sa lokal na news, sinabi niya na doon na niya pagtanto na lahat ng sinabi ni Chris Watts ay kasinungalingan. Sinabi niya na hindi niya gustong makipag-usap kay Watts at nagdesisyon siya na tumulong sa mga investigador ng FBI at sheriff. Kusa siyang lumapit sa mga otoridad upang magbigay ng mga impormasyon sa mga recorded na interview. Makikita ang pagkabigla at pagsisisi niya dahil naidawit siya sa ganitong kakilabot na pangyayari. Sinabi niya sa mga detective na disgusting ang mga ginawa ni Watts at siya ay nahihiya sa nangyari. Ang investigasyon sa kaso ni Chris Watts ay nagsimula noong August 13, 2018 matapos iulat na nawawala ang kanyang asawang si Shannon at ang kanilang dalawang anak na si Bella at si Les. Napasama rin sa interrogation si Nicole Atkinson, ang best friend ni Shannon. Si Nicole Atkinson ay hindi lamang kaibigan ni Shannon Watts, siya rin ay katrabaho nito. Dahil sa kanilang pagiging malapit na magkasama sa trabaho, marami sa mga marital issues na kinakaharap na mag-asawa ang naibahagi ni Shannon kay Nicole. Naibalita ni Shannon kay Nicole na nagbago ang trato ni Chris sa kanya. Sinabi ni Shannon na si Chris ay nagiging cold, walang pakialam at hindi na ito ang dating Chris na kilala niya noon. Itong paglalamig na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit labis na nag-aalala si Shannon sa kanilang pagsasama. Bago ang trahedya, maraming mensahe ang ipinadala si Shannon sa mga kaibigan kasama na si Nicole na nagpapakita ng mga problema sa pagitan nila ni Chris. Kabilang dito ang mga pag-uusap na hindi sila nagkakaintindihan at ang pakiramdam ni Shannon na tila may mga bagay na itinatago si Chris. Noong hindi sumagot si Shannon sa mga text at tawag ni Nicole noong August 13, 2018 at hindi rin ito dumating sa kanyang doktor, na alam agad ni Nicole na may mali. Ang kanyang pagka-alerto ay dahil sa mga nakaraang pagkwento ni Shannon tungkol sa paglalamig ni Chris. Hinding-hindi naniniwala si Nicole na umalis lang ng ganun lang si Shannon at nilayasan ang kanyang mga anak nang hindi nagsasabi. Sa madaling salita, ang mga confessions o pagkukwento ni Shannon kay Nicole ay nagsilbing babala na hindi naging maayos ang pagsasama ng mag-asawa. Ang pagiging cold ni Chris na ibinahagi ni Shannon ang nagbigay ng konteksto kay Nicole kung bakit siya naging sobrang alerto at hindi nagpaluko sa mga palusot ni Chris noong araw na hinahanap nila ang mag-ina. Kahit na nagpapakita si Watts ng pagkabalisa sa media at nagmukhang nag-aalala na asawa, mabilis na nakita ng mga investigador ang mga kahinahinalang detalye. Natagpuan sa loob ng bahay ang pitaka, cellphone at EpiPen na sobrang importante dahil si Bella ay may severe allergic reaction. Mga bagay na alam ni Nicole na hindi niya kailanman iniiwan ni Shannon. Sa pagsusuri ng mga otoridad sa kanyang phone records, natuklasan nilang siya ay may kinakasamang iba o affair sa kanyang katrabaho. Ito ay salungat sa kanyang mga naunang pahayag. Nang isa lang si Watts sa isang polygraph test, siya ay bumagsak. Matapos ito, humingi siya ng pagkakataong makasama ang kanyang ama. And in about 5 minutes, there's going to be 2 of us. So that's the coolest part. The type of testing format that I used, we would consider someone to be deceptive if they were a -4 and below. Chris Watts scored -18. At dito na sinimulang aminin ang krimen. Sa una niyang pag-amin, sinubukan niyang iligaw ang mga investigador sa pagsasabing si Shannon ang pumatay sa mga bata. Kaya niya ito napatay sa isang fit of rage. Ngunit nang natagpuan ang katawan ng mag-ina sa isang oil field kung saan siya dating nagtatrabaho at matapos ang mas malalim na pag-interrogation, unti-unting nabunyag ang katotohanan. It is completely clear that you were not honest during the testing, and I think you already know that. You did not pass the polygraph test. Okay. So now we need to talk about what actually happened. We had an opportunity to look through text messages ahead of time, and I felt like he was very submissive to females, so I felt like I'm going to use that to my advantage.
Ang mga CCTV footage mula sa kapitbahay ay nagpapatunay na hindi umalis ang mga bata at si Shannon sa bahay sa paraang sinabi niya. Ito ang napagbulaan sa kanyang mga alibay at nagdiin sa kanyang bilang pangunahing sospek. Matapos siyang nag-fail sa polygraph test noon, August 2018, inamin ni Watts sa kanyang ama at sa mga investigador na pinatay nga niya ang kanyang asawang si Shannon. Subalit sa pag-aming ito, nag-imbento siya ng ibang kwento. Sinabi niyang pinatay ni Shannon ang kanilang dalawang anak na si Bella at si Celeste at dahil sa matinding galit, pinatay niya si Shannon. Ang full confessions ni Chris noon ay nasundan pa ito na naganap noong February 2019. Sinabi ni Watts na nag-away silang mag-asawa matapos niyang sabihin kay Shannon na ayaw na niya sa kanilang pagsasama. Sinabi ni Shannon na hindi na niya makikita ang mga bata. Dahil dito, sinakal ni Watts si Shannon hanggang sa mamatay ito sa loob ng kanilang kwarto. Matapos patayin si Shannon, gising na ang kanyang anak na si Bella. Sinabi ni Watts kay Bella na may sakit ang kanyang mommy. Isinakay niya ang bangkay ni Shannon at ang dalawa niyang anak sa kanyang truck at nag-drive ng 45 minutes patungo sa oil site kung saan siya nagtatrabaho. Sa oil site, pinatay niya ang mga bata isa-isa. Sinabi niya na sinakal niya si Celeste gamit ang kumot habang nakatingin si Bella. Pagkatapos, humiling si Bella na huwag gawin sa kanya ang ginawa na kay Celeste. Ngunit pinatay rin niya si Bella. Itinapon niya ang mga bata sa loob ng oil tank at inilibing naman si Shannon sa isang mababaw na hukay sa malapit labang ng oil tank. Inamin ni Watts sa mga investigador na ang kanyang affair sa isang katrabaho ay may malaking kinalaman sa nangyari. Sinabi niya na gusto niyang magsimula ng bagong buhay ng walang pamilya. Sa kanyang mga pag-amin, nagpahayag siya ng pagsisisi at pagka-guilty. At sinabi, hindi niya alam kung bakit niya ginawa ang mga iyon at nawawalan siya ng control sa kanyang sarili ng mga oras na iyon. Sa katotohanan, walang naganap na trial para kay Chris Watts. Ang mga krimen at akusasyon na isinampa laban kay Chris ay ang first-degree murder na mga 5 counts na inakusahan ng pagpatay sa kanyang asawang si Shannon at sa kanilang dalawang anak na sina Bella at si Les. At ang pangalawa ay ang unlawful termination of pregnancy. Dahil si Shannon ay buntis na mangyari ang krimen. Isinama ito sa mga pangunahing akusasyon laban sa kanya. At ang pangatlo ay ang tampering with a deceased human body na may kasamang 3 counts. Inakusahan din siya ng paglipat at pagtatago sa mga katawan ng mga biktima sa mga oil tank at sa mababaw na hukay upang pagtakpan ang krimen. Noong November 6, 2018, nagpasya si Chris Watts na mag-plead guilty o umamin sa lahat ng 9 na counts na isinampa laban sa kanya. Kasama sa mga ito ang 5 counts ng first-degree murder, unlawful termination of pregnancy, at 3 counts ng tampering with a deceased human body. Ang kasunduan sa kanyang pag-amin ay bahagi ng isang plea deal kung saan pumayag ang mga taga-usig o prosecutors na huwag nang ituloy ang death penalty o parusang kamatayan matapos ding hingin ito ng pamilya ni Shannon Watts dahil ayaw na nilang may madamay pang ibang buhay. Dahil sa kanyang pag-amin ng kaso ay dumiretso agad sa sentencing hearing noong November 19, 2018. Siya ay hinatulan ng 5 habang buhay na pagkakakulong o life sentences nang walang posibilidad na parole. Kasama pa ang karagdagang 84 na years para sa iba pang krimen sa kanyang nagawa. Bagamat hinatulan na si Chris Watts ng habang buhay na pagkakakulong, hindi nito maibabalik ang buhay ni Shannon, Bella at si Les. Ang kasong ito ay nangusap sa atin, huwag nating baliwalain ang mga tanda ng panganib at palaging maging mapagmatsyag sa kapakanan ng ating mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli, salamat sa inyong pakikinig.